Muling bumwelta ang palasyo laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Huwag daw siyang pa-victim sa gulo sa Senado. Sabi po yan ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. At live mula sa Malacanang may Express report si Maricel Halili Mase. May mga bago palang patutsada itong Malacanang doon sa nangyayari sa Senado. Ano ang bago? Tama ka, Ruth. Gaya nga na sinabi mo, ang hirit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Senador Alan Peter Cayetano, huwag ka na magpa-victim. Ito yung tugon ni Yusek Castro kasunod nung naging pahayag ni Senador Cayetano kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian na huwag na siyang magpagamit sa Malacanang. Ang sabi ni Yusek Castro, malinaw naman na ang biktima sa pangyayaring ito ay number 1, ang taong bayan na naniwala sa integridad ng institusyon. Number 2, yung mga mismong biktima ng extrajudicial killings na umaasang may mapapanagot na mga dapat managot. At pangatlo, kahit daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte, biktima rito dahil ultimo yung matataas na opisyal ng gobyerno naging dahilan kaya daw hindi nahuli o naaresto yung tinatawag nilang co-perpetrators dito sa crimes against humanity. Ang sinasabi nga ni Yusek Castro sa pagkakataong ito, mas maigi daw na maging malinaw yung mensahe na hindi naman talaga dapat etong Malacanang ang pinag-iingatan, kundi yung mga taong nagpapanggap na banal. Nang tanungin etong si Yusek Castro, sino ba tinutukoy niya dito sa taong nagpapanggap na banal? Wala naman daw siyang partikular na individual na pinatatamaan dito. Pero kung tinatamaan daw si Senador Alan Cayetano, wala raw siyang magagawa. Pakinggan natin yung bahagi ng naging pahayag ni Yusek Castro. Ang hiling lang po natin, sana ay huwag kumilos ang nasabing opisyal na parang siya pa ang biktima. Unang-una po na biktima dito ay ang taong bayan na naniniwala sa integridad ng Senado. Ang kaguluhan pong ito ay naganap sa pamumuno ni dating Senate President Alan Cayetano. Ang mga biktima rito, kasama na po rito ang umaasa ng mga EJK victims na mapapanagot ang dapat na mapanagot. Masasabi ring biktima rito ang dating Pangulong Duterte dahil sa ipinakita na matataas na opisyal pa ang nagkakanlong at nagpapalabas o nagpapatakas sa isang tinatawag na co-perpetrator. Mas mag-ingat po ang taong bayan sa mga taong nagkukunwari at nagpapanggap na banal. Ruth, tinanong din kanina si Yusek Castro kung ano na ba yung naging reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa mga naging pahayag ng 18 ex-bodyguards netong si Zaldico na di umano ay naghatid sila ng mali-maletang pera sa kanyang bahay sa Paway, Ilocos. Ang sabi dyan ni Yusek Castro, malamang sa malamang iismeran lang yan o mag-a-eye roll lang si Pangulong Marcos. Kagaya daw na naging reaksyon nito nang lumabas yung issue na ipinopursige ni Pangulong Marcos yung no election scenario. Sabi pa ni Yusek Castro, malinaw ang hiling ng Armed Forces of the Philippines na wag nang tawaging ex-Marines itong 18 individual na to dahil nung ma-involve naman sila sa Baleta issue, hindi na rin naman sila bahagi ng Marines. So ang tingin ni Yusek Castro, pwede silang tawaging Maleta Boys pero pwede ring Basurero Boys. Ito yung sinabi ni Yusek Castro. 18 Maleta Boys, 18 Basurero, pwede po silang describe na ganon. Sa ating pananaw. Bakit basurero? Di ba mga basura ang kanilang sinasabing kinukuha at dinadala? So nakiusap lang naman po ang AFP na wag nang tawagin na sila ay ex-Marines. Ruth, sa ngayon pinag-uusapan pa raw dito sa Malacanang yung tungkol sa posibleng pagpapatawag ng special session dyan sa Senado. Maaaring mamaya o bukas ay may maibigay na development. Itong si Undersecretary Claire Castro tungkol dyan. Pero inihirit din nila na malinaw na may usurpation of authority sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing last week dahil wala na raw sa authority yung mga mambabatas na nanguna dyan sa nasabing pagdinig. Ruth? Maricel, alamin ko na rin kung may mga orders ba or specific instructions ang Pangulo tungkol dito sa nangyaring lindol sa Mindanao.
Yes, Ruth. Ipinursige nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung whole of government approach. Malinaw daw na nabigyan na ng instruction yung lahat ng agencies concerned to ensure na maibibigay yung lahat ng pangangailangan at assistance na kailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan ng pagyanig ng lindol dyan sa Mindanao. Tinanong din natin kanina kung may plano ba si Pangulong Marcos na bumisita dyan sa mga affected areas for now. Ang sabi ni Yusek Castro, for now, wala pa dahil ang ugali daw ni Pangulong Marcos hindi muna siya makikipagsabayan doon sa kasagsagan ng gulo dahil ang priority daw ngayon ay matugunan yung mga pangangailangan ng mga kapatid natin dyan sa Mindanao na apektado ng pagyanig ng lindol. Kasi kapag ka daw pumunta pa siya doon, mahahati pa raw yung atensyon ng local officials. Ang siniguro nila, meron daw tayong sapat na pondo para tugunan yung mga pangangailangan ng mga kapatid natin dyan at pinakikilos na yung lahat ng government agencies concerned. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.